morning po sa lahat. Good morning po. God bless po sa lahat. Siguro itong umagang ito, yung opportunity kukunin ko na para magpasalamat. Salamat sa lahat. Especially kay Lord, sa ating Diyos. Especially doon sa mga nag-pray na maging maayos yung kalagayan ni Dayan at ang baby niya. Good news po, si Dayan po ay nasa house na, kagabi pa, kaya lang po yung baby. Nasa hospital pa. Pero ang good news po, wala na siya sa incubator. Nagpapainit na lang. Hindi mo giniginaw na. Malusog yung baby. Nakakatuwa. Hindi ko makita eh. Kamukha ko raw eh. Joke. Ayun. Napapasalamat ako sa mga prayer niyo, sa mga tulong. Maraming salamat sa lahat-lahat dahil nga kung hindi dahil sa prayer niyo, siguro hindi namin alam kung paano namin isusurvive. Hindi pang survive. Paano kami makakadaan sa pagsubok na yun? Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Tuloy nga na ang Diyos natin ay walang katulad. The best siya. Lahat siya kumilos sa oras na yon. Naniniwala ko na yung time na yon na nung gabi pa lang nandun na yung presensya ng ating Panginoon dahil talagang lilipat na kami ng hospital kasi nga hindi tumatanggap ng HMO yung hospital. Ang kinikilit lang daw nila yung kung ang doktor daw po nandoon, yung ikilit nila. Pero last minute, kumilos ng Diyos. Sinabi ng hospital na, sige, gamitin yung HMO nyo para wala kayong mabayaran. Yung grace ng Lord, talagang nagpo-flow doon sa oras na yun. Maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan yung mag-ina. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Tayo na po tayo. Let us pray po. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Tunay nga, Panginoon, ikaw yung Diyos namin, na kung kumilos, Panginoon, ay kakaiba, Panginoon. Salamat po, Lord. Ikaw yung naging healer namin for the past week, Panginoon. Ikaw yung nagbigay ng mga blessings sa amin, Panginoon. Ikaw yung naging supplier namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng needs namin, Panginoon. Mapa-physical man, mapa-mental, mapa-emotional, Lord. Lalong-lalo pong spiritual, Panginoon. Ikaw yung nagbigay sa amin ng blessing, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil naririto kami sa umagang ito. Makakaawit kami sa iyo, makakapagpuri kami sa iyo dahil sa dami ng ginawa mo, sa dami ng blessing na binuhos mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal na binigay mo sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagsama mo sa amin sa bawat araw, O Diyos, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo at nararapat lang, O Diyos, na ibalik namin sa iyo ang papuri, maibalik namin sa iyo ang pagsamba, maibalik namin sa iyo ang pasasalamat, Panginoon, dahil yun po yung karapat-dapat namin gawin, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Lord, nais po namin ilapit sa inyo ang aming mga puso, Panginoon. Hiningi po namin ng kapatawaran ng aming mga puso, Panginoon, kung ito man may karumihan, O Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkakasalanan na nagawa namin, Panginoon. At sa umagang ito, sa paglilinis mo po sa amin, Panginoon, makarating po sa iyo, sa iyong kalangitan ng aming pagpupuri, Panginoon. Maging mabango sa iyo ito, Panginoon, dyan sa iyong harapan, ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos na walang katulad. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na great, Panginoon, na wonderful God, Panginoon. All glory to you, O God. All worship to you, O God. All praises to you, O God. Hallelujah. 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 Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ka
maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang kulang. katulad. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Oh, hallelujah. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang Wala kang katulad. sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang Minsan pa, wala kang katulad. wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala
Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Nandiyan ka palagi sa aming tabi, Panginoon. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Dahil dakila ka sa aming buhay. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Minsan pa, awitin natin. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Amen. Tuloy nga, Panginoon, wala kang katulad. Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Woo! Puluin natin ang simbahan ng Spirit, ng Holy Spirit. Amen. Tayo magsayawan, magpalakpakan, magkantahan sa ating Panginoon. Amen. Narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya, muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Amen, Lord. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Amen! Inaasam-asam presensya, muling maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabik na ba kayo? Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Hallelujah! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah! Amen! Woo! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya, muli
ito'y iyo. Hallelujah! Yes, Lord! Puri siya, Panginoon! Yes, Lord! Yes, sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapit na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen! Yes, Lord! Woo! Lord! Amen! Dakila ng Diyos na hari, aking ihaya, magpakailanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasamang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Amen! Woo! Kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihayag, magpakailanman ang awit, ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inahayag ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Hallelujah! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hayag, katapatan at kadakilaan mo. O, pupurihin ka, Panginoon! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, katapatan. Minsan pa, purihin ka, Panginoon! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat-lahat ng pagdurusa, binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus.
patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Lord, hallelujah! Yes! Papurihin ka! Purihin ka! Jesus! Purihin ka! Purihin ka! Jesus! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka! Jesus! Purihin ka! Purihin ka! Jesus! Purihin ka! Purihin ka! Jesus! Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat-lahat ng pagdurusa. Binusan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus. Minsan pa dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Woo! Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, pinabit namin sa iyo dahil ito'y dakila. Ang lahat magsabi ng Amen. Maupo po tayo. Sound check yan. Praise God. Sarap pong umawit sa Panginoon, no? Sarap magpuri sa Kanya. Dahil alam ko po na lahat tayo naririto, yun yung gusto natin, na mabigyan natin ng papuri, pasasalamat at pagsamba ang Panginoon. At alam ko na lahat din tayo naririto, hindi lang sa way na yun ng pagsamba ng pag-awit, kundi sa way din ng pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen po ba? Ayan, amen. So, sa umaga pong ito, di ko na po papakabain pa. Ang tagapagsalita po natin ay siya po ang pastor po sa Jesus, the Living Stream Christian Fellowship po. At lagi na po natin siyang naimbitahan. Magtatampo ang Pastor Alex sa sasabihin ko, pero wala naman siya ngayon. Sana hindi niya mapanood. So, inanayahan ko na po ang puging-pugi, gwapong-gwapo ng pastor ng Jesus the Living Stream Christian Fellowship. Huwag niyo po ako sumbong kay Pastor Alex. At tinatawagan ko na po ang ating Pastor Rex Mojica. Okay, good morning sa ating lahat, purihin ng Panginoon. Kagalakan ko na muli ay makasama ako sa gawain ng SWCC na pala. Okay. Soul Winners Christian Church. Yan. So, purihin ng Panginoon. So, hindi na ako mapapakahaba. Ang topic ko ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Okay. Sabi sa bawat sa lahat ng bagay, kailangan meron tayong tinatawag na goal. Di ba? Sa relationship, meron tinatawag na relationship goals. Di ba? Sa Panginoon lalo na. So kung titingnan natin, natatanungin natin ang ating mga sarili sa ganitong kalagayan, ano na ba yung masasabi natin na hangga ng ating buhay pananampalataya sa ating Panginoon? So ang tatalakayin ko dito ay pagpapaalala sa ating lahat kung ano yung mas mahalagang makita natin sa ating mga sarili. Yan. Yung ba ay paglilingkod?
Yung ba ay pagbiministeryo? O sa buhay natin ngayon, nai-inlove na tayo sa Panginoon. Dahil yun ang pinaka-basic na dapat na maapuhap natin sa ating mga sarili, sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung sa lahat ng ating pagparito, sa lahat ng ating paglilingkod, ang nangingibabaw at ang nagahari, nararanasan natin at nararamdaman natin na paibig na tayo ng paibig sa Kanya. Kasi madaya ang mundo, madaya ang sarili. Sabi sa Bible, madaya ang puso na kung saan sinasabi natin na naandoon ang ating damdamin at ang ating nararamdaman. So, totoo kaya na mahal natin ang Panginoon na katulad ng inuutos niya sa atin. So, yun po ang layunin po ng ating pong pakikinig po ngayon. Ang makita natin ng ating mga sarili na nagmamahal sa ating Panginoon. Sabi ni Billy Graham, noong matanda na siya, sabi niya, alam naman natin kung sino siya. Nakakilala ba natin si Billy Graham? Yung great evangelist ng US. Sabi niya, kung meron man siya na gusto sana na gawin at makita sa kanyang mga sarili, ito ay ang bagay na ito. Ewan ko kung tama ito, pero sabi niya, if I had to do it all over again, I would spend more time in meditation and prayer and just telling the Lord how much I love Him. So, matagal din na naging buhay ni Billy Graham. Parang umabot siya ng kulang 100. Marami rin siyang narating, marami rin siyang nagawa. Iba't ibang presidente ng Amerika ang kanyang naministeran. Pero kung tatanungin siya kung ano yung gusto niya na makita niya sa kanyang sarili na naranasan niya sa buong panahon ng kanyang pagmiministeryo. Yun ay tunay nga na alam niya sa sarili niya, minamahal niya ang ating Panginoon. So, ang tanong ko sa ating lahat, mahal ba natin ang Lord? Okay. So, naalala ko noon, isa din sa mga text natin dito, yung akala din ni Peter, mahal din niya ang Panginoon. Kasi sabi niya sa Panginoon, walang pwedeng gumalaw sa iyo o gumawa ng masama sa iyo. Parang sinabi pa niya, over my dead body. Yan. Pero noong inuusig ang ating Panginoon, tatlong beses niyang dininay ang ating Panginoon. Hindi ba? Kaya noong na-frustrate siya, na-disappoint siya. Kasi ang akala niya, mahal niya ang Panginoon. Katulad ng pagmamahal na hinihingi sa atin. Pero noong dumating yung testing na nakita niya, hindi pa nga testing actually, kasi sinabi lang ng batang babae, sabi niya, di ba kasama ka rin itong si Jesus? Sabi niya. Tapos tinatawa niya. Kaya naman, noong muling mabuhay ang ating Panginoon at isa-isa niyang binalikan ng yung kanyang mga alagad. Noong ni-restore niya si Peter, 3 beses niyang tinawag. Ang sabi niya, Peter, do you love me? Sabi niya, opo, Panginoon, mahal kita. Tapos 3 beses niyang tinanong. Nalungkot si Pedro. Nalungkot si Peter kasi binigo niya ang Panginoon. Dahil ang akala niya, gano'n niya kamahal ang Panginoon. Pero hindi pala. Sa ating buhay pananampalataya, napakahalaga na ang ma-develop sa atin, hindi lang ministry, hindi lang skill, kundi yung relationship natin sa ating Panginoon. Habang nagtatagal. Kasi madaya maraming motive at saka maraming intention na pwede na maghari sa ating mga puso. Kaya nga sa Book of Revelations, ang tanong ng sabi niya doon sa church ng Laodicea ba tama? Sabi niya, alam ko ang iyong pagpapagal, paghihirap, pagiging katapatan. But this is something I have against you. Sabi, you have forgotten your first love. Okay. Malimit kasi nadadala tayo ng saya ng ginagawa natin. Na akala natin ay okay tayo sa Kanya. Pero
hindi pala tayo sa Kanya okay, kundi sa mga bagay-bagay na tungkol sa Kanya. So yun po ang nais kong bigyan po ng diin dito. Ito yung first and greatest commandment. Ang sabi nga, the most powerful and enabling command. Yung sabi ng Panginoon sa Matthew 22:37 to 38. Babasahin ko. Sabi, Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one. O katulad nito. It is love others as much as you love yourself. So pray muna tayo. Lord, marami pong salamat sa mga salita mong inihayag at patuloy na inihayag upang patuloy na magpaunlad at magpatibay at magpatama ng aming pamumuhay sa buhay na ito na tinanggap po namin sa iyo. Simula na kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan at mabuhay ng buhay sa iyong harapan dahil sa buhay na walang hanggan na pinagkanoob mo sa lahat po ng nanalig at lumapit sa iyong pong anak sa aming Panginoong Yesus. Maraming pong salamat. Dalangin po namin na ang mga salita mong ito ay patuloy na gumawa sa aming pong kalagitnaan. Mangyari ang dahilan ng pagkakasugo mo po nito sa amin. Samantalang nananalig po kami na ang pang-unawa na kailangan po namin ay sa patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu. Hindi sa pamamagitan ng angking talino o pang-unawa, kung hindi sa iyo pong kapahayagan. Purihin ka aming Panginoon. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, ang mga verse na babasahin natin dito ay paalala para sa ating lahat. Sa kung ano yan na yung tinatayuan natin at kung nasaan na tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Praise God. So, meron akong gustong patugtugin dito. Kasi, natatawa ako dito kasi, ano ba to? Ayan. Ayan. Ewan ko kung alam nyo to. Tungkol to sa relationship goal. Okay. Merong umawit nito sa akin, natutuwa ako. Okay. Pakinggan nyo. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. So, sabi ko, ano ba yung I grow old with you? Yan. Okay. Sabi ng anak ko yun sa akin. Nung bata-bata pa siya. Pero ewan ko ngayon. Kasi yung bunso ko babae, lagi siya sabi, hindi ako mag-asawa, ganyan-ganyan. Sama kita, ganyan-ganyan. Tapos one time, ginawin niya sa akin to. So tapos siya tanong ko sa kanya ngayon, nasaan na yung goal mong yun? Akala ko ba, sasamahan mo ko? Yan. Ginagalit ko lang naman siya. Siyempre, ang gusto naman ng bawat magulang, lumagay sa magulo yung kanyang anak. Naintindihan ba? Okay. So yun, sabi ko, sa bawat relationship, talagang dapat may goal. At ang mahalaga na goal natin sa ating Panginoon, hindi yung magagawa natin. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung ginagawa natin, kundi yung laman ng ating puso. Di ba sabi sa Bible, God looks at the heart. Amen ba? Okay. Kahit nga sa relationship natin sa Panginoon, isang mahalagang palatandaan na masaya yung relationship natin sa Kanya. Sinasabi ko rin kahit doon sa mga matatanda. Sabi ko, mapalad po tayo sa Panginoon dahil pagka nakikinig tayo, nag-aaral ng Kanyang mga salita, hindi kailangan ng pang-unawa. Kasi sa Bible, sa buhay pananampalataya, ang mahalaga revelation. Ang revelation, ang ibig sabihin nito, hindi mo malalaman, maliban na lang na sabihin sa'yo. Amen ba? Yan. Kaya sa
sa bawat habang napapaibig tayo sa ating Panginoon, mas nakikilala natin siya. At mas nalalaman natin kung ano yung mahalagang pahayag niya sa atin. Kasi sabi ko nga doon sa mga, sabi niya, Pastor, ang hirap naman magbasa ng Bible, ano sa English. Ganyan sabi ko. Sabi nila. Tapos sabi ko, basta manalig lang po tayo sa Panginoon dahil sa Bible, hindi katulad ng mga textbook yan na kailangan mo unawain. Kung lumalapit ka sa Panginoon, gusto mo siyang makilala, ipapahayag niya yung sarili niya sa'yo. Kasi habang pinapahayag niya yung sarili niya sa'yo, ang gusto niya, makilala mo siya tapos mahalin mo siya. Yun ang pinakamahalaga na aspeto ng buhay natin. Hindi yung dami ng ating mga nagawa. Hindi katulad ng sabi ni Billy Graham, sabi niya, I wish I would pray more, give Him more time, and love Him much. Amen ba? So, yun ang mahalaga sa atin. Okay. Sabi sa sabi sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 13, ganito sinabi. Kasi most of the time, nagiginda tayo doon sa yung sa paano natin nasusukat yung relationship natin sa Panginoon. Di ba? O kung malago na tayo, maunlad, nagpapatuloy, parang ganyan. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 13, sabi doon, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika, hindi naman noon, di ba? Ng mga tao o ng mga anghel. Ngunit wala naman akong pag-ibig. So ang sinasabi dito ng pag-ibig, verb to agape. Okay, ibig sabihin, ito ay nakatuon sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na nagmamahal ako. Ang sinasabi dito sa verse na ito, natututunan na niyang mahalin ng Panginoon. Okay? Pero para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man ako mag-prophecy o magpropesiya at umunawa sa lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman, at kung mayroon man akong pananampalatayang kaya maglipat ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan para sunugin. Okay, kaya ba natin yun? Kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. So, ang binibigyan ng diin dito, kung meron man na dapat na umuunlad at lumalago kasabay ng ating pananampalataya, yan ay natututunan nating mahalin ng lubos ang ating Panginoon. Amen ba? Bakit ko sinasabing lubos? At bakit ko sinasabi na ito ay sa Panginoon? Because sabi ng Panginoon, this is the first and greatest commandment. Di ba? Ang mahalin siya una. Tapos pangalawa, ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Okay. Kung magagawa nating mahalin ang ating Panginoon, okay. So, ang sabi ko dito, tuloy natin, ang taong may pag-ibig ay matiisin. Di ba? Mabait, hindi marunong mainggit, hindi mayabang o hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan kung hindi nagagalak sa katotohanan, laging pinapasa ng lahat, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. May katapusan ang prophecy at ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay matitigil. Ang kaalaman ay mawawala ng kabuluhan, ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. At ngayon, ang tatlong bagay na ito ang nananatili. Ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. O sabihin ko pa, ang pag-ibig sa Diyos. Dahil kung natututunan nating ibigin ang ating Panginoon, ang pagiging matiisin, mabait, hindi marunong mainggit, hambog, ito ay patuloy na ma-develop sa ating pagkatao. Kasi ito raw ang makikita mo sa taong umiibig sa ating Panginoon. Kaya pag nagmi-minister tayo, merong mga do's and don'ts, di ba?
Kasi pag nauuna yung pagsiserve at nauuna yung motivation para may magawa ka, yun, nang hindi naayos yung iyong kalooban, maraming mga nakikitang flaws o mga negativity. Di ba? Tulad ng pagiging mataisin o pagiging mabait. Okay. Naalala ko noon, uso pa noon yung mga libro noon. Di ba merong barko, ang pangalan niya Dulos. Dulos. Maraming Christian na nagpupunta doon. Pag nandito yung barkong yon, kasi maraming mga resources na pwede kang makuha doon sa barko na yon. Di meron nakapila. Okay. Di nakapila kaming ganyan. So, sa unahan ko, meron dalawang babae. Di, okay naman. Habang naghihintay kami ng pila para pumasok sa loob. Okay. Di ko makalimutan ito. Kasi tumimo to sa puso ko. Naging malaking katanungan. Di, siyempre, assuming, di ba, na lahat mga mananampalataya. Tapos, sa isang insidente, parang hindi ko alam kung merong sumingit o merong naging sitwasyon. Tapos narinig ko yung dalawang babae nag-uusap. Sabi niya, "Oy sis, pwede ba pakiingatan nga yung fruit of the Spirit ko? At baka ito'y malaglag." Sabi ganyan. Dahil dito, parang sinasabi niya ganon. Kasi matagal na to, siguro mga 20 years or 30 years ago na to eh. Yan. Parang 20 years ganon. Sabi ko, ba't ganon? Kala ko ba pag fruit of the Spirit, ito ay kaya mong bunga ng banal na Espiritu sa mga ganoong sitwasyon, imbis na magreklamo ka, makaunawa ka. Hindi ba? Pero sabi niya, sa ganoong bagay, hindi ba kayang ng bunga ng banal na Espiritu yung mga sitwasyon, nakatulad lang noon, pila lang, malalaglag pa yung kanyang, ewan ko kung anong fruit of the Spirit, ang sinasabi niyang patience, parang ganon. Di ba? So, sabi ko, ba't ganon? Bago-bago pa lang akong Christian noon. Sabi ko, ba't ganon? Nawawala ba talaga? Nalalaglag ba talaga yung bunga ng banal na Espiritu? Hindi ba? Lalong-lalo na sa panahon na ganon, kailangan mo talaga ang hinahon at pangunawa. Kasi yun ang sumasagot para manatili kang maayos. At katagpuin yung ganoong sitwasyon. Hindi po ba? Kaya sabi ko, ba't ganon? Kasi ang nauuna nga kasi yung kalagayan, imbis na yung relasyon sa ating Panginoon. Tayo mga mananampalataya naman, lagi naman natin sinasabi at tinutuligsa pa nga ng iba, sabi, ano bang relasyon ang sinasabi nyo? Hindi reliyon, kundi relasyon. Di ba yun ang lagi nating pinoproclaim? At marami ang nagtatanong doon. Pero totoo, ang talagang point ng kaligtasan natin, kaya tayo niligtas ng Panginoon para magkaroon tayo ng malapit at totoong relasyon sa ating Panginoon. Amen ba? Okay. Di ba lagi ko nga sinasabi, pag umaattend tayo sa gawain, meron dalawang katanungan. So, nandito ka ba para mag-minister or i-minister? Nandito ka ba para mag-serve o i-serve? Okay. Dahil ang side ng nagmamahal ay nasa side hindi nang tumatanggap kung hindi nagbibigay. Tama ba ako doon? Pagka nagmamahal ka, mas more ang side mo sa pagbibigay kesa doon sa pagtanggap. Because loving is giving. Amen. Okay. So, lagi kong pinapaalala, yung iba, marami, ang nagbibigay ng iba't ibang mga comments. Halimbawa sa gawain,
Lalo na pag naririnig ko na hindi naman nakaka-bless. O kaya ganito. Maraming reklamo. Maraming nakikita. Bakit ganoon ang sinasabi? Kasi, kaya pumunta hindi para magbigay kung hindi para tumanggap. Kasi sa side ng nagmamahal is to give. Di po ba? O wala naman akong pinapersonal dito dahil hindi ko naman kayo kilala. Pero lagi ko lang sinasabi, maraming iba sabi na hindi man nakaka-bless kasi ganyan-ganyan. Kasi ang point, ang nakikita niya, ang mas malaki sa sarili niya, yung para sa kanya. Yung gusto niyang tumanggap. Kaya maraming nasasabi at maraming nakikitang kulang. Sabi ko, pagka nag-worship tayo, pagka tumasamba tayo sa Panginoon, kaya ka nasisiyahan kasi binibless mo yung Lord. Hindi para i-bless ka ng Lord. Kasi automatic naman yung pagka nabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon, ang Diyos naman, hindi maaaring hindi magbigay. Kaya tatanggap ka. Pero yung iba, ang nauuna kasi, yung mabless siya. Kaya marami siya napupuna, parang simpunado, o kaya yung sinasabi ng pastor, parang ganyan, hindi niya maintindihan, o ang mga kapatiran, mas maraming ganon. Bakit kakaroon ng ganoong negativity? Kasi nga, ang nauuna, kaya siya pumunta dito kasi may problema, kailangan abutin, kailangan ganito. Naintindihan man natin. Pero kung ang motivation natin, kaya tayo pumupunta sa gawain, kaya tayo nagbabasa, kaya tayo umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon. Pag ang nasa una sa atin, para mahalin natin ang ating Panginoon. Okay. At hindi yung una yung sa ating sarili. Sabi ko, doon natin mararanasan yung kasiyahan na nagmumula sa ating Panginoon. Tama po ba? Okay. Kaya marami ang nabibigo. Kaya marami ang napoprostrate kasi ang inuuna yung makukuha, hindi muna magbigay. Ibigay muna natin ng papuri ang para sa Panginoon at alam ko hindi niya tayo pagkukulangin. Amen ba? Kasi sa mundong ito talagang maraming senaryo. Maraming maaring makapagbigay sa atin ng marami tayong nararanasan. Maraming pwedeng mangyari na nahihirapan tayo o nabibigatan. Pero kung uunahin natin ang Panginoon, dahil mahal natin siya, hindi niya tayo bibiguin. Dahil ang Diyos natin ay mapagbigay. Naintindihan? Okay. Kaya yon. So kaya ang basa ko dito sa 1 Corinthians chapter 13, lalo na doon simula doon sa ang taong may pag-ibig sa Diyos ay matiisin. Kumbaga, hindi siya na-frustrate o nahihirapan doon sa kanyang pagmi-minister sa Panginoon. Kasi nga, natututunan niyang mahalin ang ating Panginoon. Okay. Sa Acts 13, verse 22, ganito sabi. Okay. Sabi, and when he had removed him, he raised up David to be their king, to whom also he bare witness and said, sabi dito, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who shall do all my will. So, ang basa ko dito, maraming beses na nating nababasa to. Ang lagi nating nakikita dito na highlight, si David after God's heart. Di ba? Pero, kasi ang nagsabi nito mismo ang Panginoon. Sabi niya, sabi ng God, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart. Okay. So, ibig sabihin nito, ito ay expression ng kanyang desire o ng kanyang
sa loobin ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi ba? Kasi ang hanap niya ang puso ng ating Panginoon. Siyempre, pag sinabi nating puso, ang ibig sabihin niyan, labing-labing. Di ba? Okay. So sabi niya, after my heart. Pero nagulat ako dito kasi mismo sabi ng Panginoon, who shall do all my will. Kasi ang contrast dito, yung sinunod niya, kaya yung susundan niyang hari, si Haring Saul. Di ba? Si Haring Saul, 3 beses niyang binigaw ang Panginoon. Bagamat hinirang siya ng ating Panginoon, pero hindi siya nakasunod. Di po ba? Okay. So pinakailaman niya yung paghandog sa Panginoon na dapat kay nagawin ni Samuel. Nalungkot ang Panginoon. Sabi niya, bakit niya pinakailaman yon? Tapos noong binigyan siya ng mission ng kanyang ina-annihilate yung mga Amalekites, iba yung ginawa niya. So hindi niya magawang sundin ng lubos ang ating Panginoon. Kaya itong verse na to, kung babasahin natin at aalalahanin natin yung mga dahilan kung bakit ito sinabi ng Panginoon. Ito yung maglilid sa atin at magbibigay sa atin ng lead. Kung bakit si David at ang mga tauhan sa Biblia nasusunod nila yung pinapagawa ng ating Panginoon. Okay. Sabi dito, a man after my heart, who shall do all my will. So ang susi pala para makasunod tayo sa Panginoon, mahalin natin siya. Kasi sabi niyang God, kulang na lang sabihin, si David, mahal niya ako. Kaya gagawin niya lahat yun. Kalooban ko. Bakit si Abraham nagawa niyang o magagawa niyang i-offer si Isaac? Kaisa-isa at mahal, sabi ng Panginoon, kung mabasahin natin yung verse, medyo talaga prank ka ba? Sabi ng Panginoon, oo, ang iyong kaisa-isa at mahal na mahal mong anak, i-offer mo sa akin. Di ba? Tapos ang utos ng Panginoon sa kanya is, doon sa bundok, kung saan ituturo ko, doon mo siya i-offer. So, ang sabi sa Bible, maaga pa lang, gusto nang gawin niya, Ewan ko kung out of yung sabihin na natin na natural kay Abraham na talagang agad-agad, gusto niyang sundin ng Panginoon kasi umaga pa lang, talagang nagpaanyo na siya para gawin yon. But, kung mababasa natin, 3 araw pa yung journey. Hindi ba? Okay. So, kung 3 araw yung journey, yung maaaring sabihin natin na parang yung utos ng Panginoon gusto niyang gawin, pero hindi pa nagsisink in sa kanya kung ano talaga yung magiging ibig sabihin noon. Di ba? Pero habang naglalakbay sila for 3 days, kasama niya si Isaac. Siyempre, unti-unti nakikita mo yung sabi, yung offer ko ba to? Ilang gabi, 2 gabi, 3 araw naglalakbay sila. Kasama niya yung kaisa-isa at mahal na mahal niyang anak. Hindi kaya nagdadalawang isip siya. Di ba? So ano ba ang pinagkaiba noong agad-agad sa ilang araw pa silang magkasama? Pero sabi ko talagang napakahirap naman nun. Siguro habang naglalakad sila, tinitingnan niya si Isaac. Tapos inihimas niya. Di ba? Ewan ko kung ano yung naglalaro sa kanyang puso at isipan. Pero pagdating pa rin doon sa lugar na yon, handa pa rin niyang ihandog si Isaac. Ano ang dahilan kung bakit magagawa niya yon? Kasi, isa lang ang alam ko na dahilan, mas mahal niya ang Panginoon. At lagi ko naman sinasabi, talagang kung mahal mo ang mga mahal mo sa buhay, huwag mo silang gawing una. Lagi mo silang ipangalawa.
Lagi ko sinasabi kay Julie yun. Sabi ko, mas mahal ko sa iyo ang Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon ng may kaagaw siya. Amen ba? For our God is a jealous God. Pero hindi naman para solohin niya tayo, kung hindi, yun lang ang matuwid at mabuti na dapat natin gawin. At yun ang nakita ko na dahilan kung bakit yung mga mahal natin sa buhay ay maiingatan. Kasi nasa kanilang pag-iingat ng ating Panginoon. Amen ba? Sabi sa Luke chapter 14, ano ba sabi sa Luke 14? Verse 25 to 26. Large crowds were walking along with Jesus. When he turned and said, "You cannot be my disciple unless you love me more than you love your father and mother, your wife and children, and your brothers and sisters. You cannot come with me unless you love me more than you love your own life." Sa Tagalog, sumama kay Jesus ang napakaraming mga tao. Umarap siya sa kanila at sa kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin." Napakahalaga talaga na matutunan nating mahalin ng Panginoon. Dito natin makikita kung ano yung katagumpayan, saya, at katatagan sa buhay. Wala akong sabi sa Bible, walang mga lalaki at babae ang Diyos na nabigo o binigo ng ating Panginoon. Kaya dito sa verse na to, ang nakita ko dito, kung gusto mong sumunod sa Panginoon o maglingkod sa Kanya, ang requirement niya, love Him first. Amen ba? Marami sa atin ang gustong gumawa kasi nagugustuhan natin, nasisihan tayo. Maraming pwedeng maging dahilan eh. Pero kailangan ang lagi nating titimbakin sa ating mga puso at isipan. Kaya ako ba ginagawa to? Mahal ko ang Panginoon o mahal ko yung sarili ko kasi gusto ko itong gawin. Sa amin sa Living Stream, lahat ng naglilingkod sa amin may term 3 years lang. 3 years. After 3 years, baba sila, wala silang gagawin kahit na ano. Bakit? Kasi kailangan nila yon. Kasi yung iba, kaya pupunta, kasi nauobliga. Tapos nang wala nang ginagawa, kasi na-formulate ko to siguro mga 15 years ago. Bago-bago akong mga pastor. Napapansin ko, kasi sa amin, meron tinatawag na trustees. Ang term nila, 3 years. So yung mga nagiging trustees, pagkatapos napapalitan sila, pagkatapos nilang maging trustee o board, kadalasan sa kanila, nananamlay sa pag-attend. Kasi ang tingin nila parang, kumbaga parang naninibago kasi walang ginagawa, kasi hindi nauobliga. Pero sabi ko, ang importante kaya tayo nandito, hindi dahil sa ginagawa natin, kundi dahil sa relasyon natin sa Panginoon. At napakarami na bumaba o natapos yung kanyang term, na pagkatapos noon hindi mo makita, nananamlay, parang ganyan. Kaya sabi ko, kailangan talaga after ng may term, tapos pagkatapos ng term, pahinga. Ibig sabihin ng pahinga, yung kaya ka lang pupunta talaga doon, para sa Panginoon. Hindi dahil para meron kang obligasyon, hindi para meron kang kailangan gawin. So marami ang na-test doon.
Kasi ang laging sinasabi, nakakanibago. Kasi wala akong ginagawa, hindi ka nakano. Basta parang ganon. Sabi ko, kasi ang nadadaya ka, ang interest mo, kaya ka nandito kasi may kailangan kang gawin. O kaya parang importante ka o kailangan kang ma-fulfill. Pero kung pupunta ka dito, balik sa dati, katulad ng una, na kaya ka nandito para makinig, para sumunod, para sumuporta, kaya magagawin niya para sa Panginoon. So, effective naman. Effective naman. Kaya sabi ko, kaya ko ito ginagawa para sa kabutihan nating lahat. Parang gano'n. Eh sabi nila, ikaw pastor, paano ka? Sabi ko, exempted ako. Hindi, wala naman ako magawa. Meron bang pastor na 3 years lang? Hindi, joke lang yun. Pero ang sinasabi ko nga, mga kapatid, talagang itong sinasabi ko ito, nasa puso ko talaga to. Na talagang ang isa sa mga pangunahin na trabaho ng isang pastor, talagang patuloy niyang dalin sa relasyon ng kanyang mga tupa. Ang tupa ng ating Panginoon. Actually, hindi ko naman tupa eh. Amen ba? Kaya, itong verse na to, requirement to. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon na hindi maaari, ibig sabihin noon, hindi mo makakayanan. Di ba? You are not fit o hindi mo matatagalan. Kasi sa ministry, maraming kailangan mga challenges, disappointment, mga frustration. Hindi laging masaya. Amen ba? Na kailangan talaga na kailangan mapagtagumpayan mo yon. At ang key, katulad ng sabi ng Panginoon kay David, tungkol kay David, ang sabi ng Lord, ang hanap niya yung puso ko. Kaya, kung ano yung gusto ko, gagawin niya. Amen. Totoo naman yon. Sa lahat ng mga nagmamahal dito, handa ba kayong gawin kung ano yung gusto ng mahal nyo? Ha? Parang walang nagmamahal dito. O ang gusto nyo yung mahal nyo, yung gusto nyo, yun ang gagawin. Okay. Ang alam ko, sa lahat ng mga mananampalataya, nagmamahal siya. At ang unang minamahal niya ang Panginoon. Because this is the first and greatest commandment. Amen? Okay. Ang maglingkod sa Panginoon, mahalaga. Pero kailangan ng una, mahalin siya. Ang paglilingkod na walang pagmamahal, mababaw. Pero ang nagmamahal na hindi naglilingkod, hindi kompleto. Amen ba? Kaya, suriin natin maigi ang ating mga sarili sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kung nauuna na matutunan muna natin siyang mahalin, magiging makapangyarihan, masaya, at nagtatagal yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen ba? Okay. Sa Luke chapter 10, verse 39 to 42, basahin natin. And ito naman ay tungkol sa tatlong magkakapatid, Mary, Martha, and Lazaro. Okay. So, sabi dito. And she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet. Talagang love na love niya si Jesus no? Kasi pagdating ni Jesus, talagang ang buong attention niya umiikot sa Panginoon. And was listening to His word. But Martha, yung ate niya, sino dito mga ate? Sabi ni ate, but Martha was distracted with all her preparation. Sabi niya, and she came up to Him and said, Lord,
Do you not care that my sister has left me to do the serving by myself? Then tell her to help me. But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. But only one thing is necessary. For Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. So ang ikot ng mundo ni Mary nasa Panginoon. Gano'n naman talaga nagmamahal eh. Amen ba doon? Maraming mga kabataan dito. Makita mo talagang mundo niya na kay ano na lang. Doon na talagang siya umiikot. Parang ganyan, di ba? Sa lahat ng mga talagang in love na in love. Parang gano'n. Ngayon si Mary, ang basa ko dito, love na love niya si Lord. Kaya pagdating ng Lord, wala na siyang inintindi. Talagang nakapokus na agad siya kay Jesus. Di ba? Oh. Tapos sabi dito, ang nagulat ako dito, sabi, ano ang meron si Mary na wala si Martha? Sabi dito, Martha, Martha, you are worried and distracted. Pagka, ang tingin ko dito kay Martha, parang ano lang siya yung, ano ba tawag dito? Yung, si Jesus, Lord siya, dapat siya paglingkuran, parang ganyan. Okay. Pero hindi masyadong attached sa ating Panginoon. Maybe, ang gusto niya, maging mabuting host, estimahin ang ating Panginoon, at kinikilala niya to bilang rabbi, teacher, parang ganon. So, yung dapat ibigay kay Jesus, gusto niyang ibigay. Nagagawa niya. Okay. But Mary has something more. Devotion. Pag sinabi nating devotion, love. Okay. Tapos sabi ni Jesus, but only one thing is necessary. Yun. For Mary has chosen the good part. So in life, mga kapatid, ang isa sa mga meron tayo pagka talagang mahal natin si Jesus, mapipili natin at masusumpungan natin yung good part o yung better part ng buhay. Amen. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo magkakamali. Basta ang basa ko dito, sa buhay ko, pag talagang mahal ko ang Panginoon, ang para sa akin, the good part. Ang preference ko, ang decision ko, sa harapan ng Panginoon, ay yung better part. At ang sabi ng Panginoon, it will not be taken away from her. Ang para sa mga nagmamahal sa Panginoon, always the good part. Amen. Sa ministry, sa Christian life natin, maraming tayong mga choices. Maraming nga kailangan desisyonan, maraming kailangan i-prioritize. Pero ang reward ng tao na ganoon ang devotion sa Panginoon, he will always have the good part sa buhay niya. Amen. Ay man trabaho, mamahalin, di ba, pupuntahan. Basta lagi kong, Lord, kung matututunan kitang mahalin, ang alam ko, hindi ako maliligaw. You will lead me to the good part. At hindi mo yun naaalisin sa akin. Amen ba? Yun ang mahalaga na makikita natin dito. Last na lang sa Bible, isa sa mga talagang hanga ako kay Daniel. Kay Daniel, sa simula pa lang, sa kanyang pagiging kabataan. Sa kanyang devotion sa ating Panginoon, sabi niya, hindi niya hahayaang marumayan ang kanyang mga sarili. Dahil sa mga pagkain na gustong ipakain sa kanya ni Nebuchadnezzar.
Kasi yung mga pagkain niyo, sabi niya, makakapagparumi sa kanya. Ano bang sabihin na makakapagparumi sa kanya? Katulad yon ng isang babae o isang lalaki na iingatan niya yung kanyang sarili para sa kanyang partner. Di ba? Sabi niya, yung salitang, I will not defile myself, para sa Panginoon yun. Hindi yung para sa kanyang reputasyon o sa kanyang kung anumang entitlement na para sa kanya. Pero kaya niya sinasabi na I will not defile myself. Kasi iniingatan niya yung sarili niya para sa Panginoon. Pero bakit niya iniingatan yung kanyang sarili sa Panginoon? Kasi dahil mahal niya ang Panginoon. Amen. And he was able to live for some 80 plus years, serving ilang kaharian at ilang iba't ibang mga hari. Di ba? Dumaan siya sa maraming mga difficulties and hardships sa buhay. Pero napagtagumpayan niya yun. At katulad ni David, ang sabi ng Panginoon, He is after my heart. Kaya, He will do my will. Amen ba? Mga kapatid, wala pong ibang makapagdadala sa atin para mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Hindi yung ating mga achievements. Hindi yung ating mga malaking magagawa. Dahil ang sinasabi sa Bible, God looks at the heart. Amen ba? Ang tao tumitingin sa outward appearance. Ang tao, nakikita niya yung mga pwede mong magawa. Pwede mong hangaan. Pwede mong hangaan. Pero ang husay mo, ang galing mo, ang tiyaga mo, parang ganyan. Pero ang Panginoon, nakatingin sa puso. At ang tinitingnan niya, ano ba nasa puso mo? Because there are different motives and intention sa lahat ng mga paggawa at sa lahat ng mga pagsusumikap. Amen. Pero lagi nating tatandaan, nasisiyahan man ng marami o humahanga man ng marami, pero ang Panginoon laging nakatingin sa laman ng puso natin. Kaya iingatan natin to. Hindi ba ikakaila? Dahil ang sabi, out of the abundance of the heart, yun ang makikita mo sa Kanya. Ang tao hindi sumasama dahil sa mga nasa labas. Ang tao masama dahil sa lahat ng lumalabas sa kanyang puso, sabi ng Panginoon. Anong nakapagpaparami sa tao? Yung lumalabas sa Kanya. Amen ba? Pero kung ang puso natin, dinedevote lang ito natin sa Panginoon at pinapaunlad natin ang ating relasyon sa Kanya, dahil ang lagi nating agenda, objective, makilala ko pa ang Panginoon para mas lalo ko siyang mahalin. Kasi hindi mo pwedeng mahalin ng Panginoon kung hindi mo siya nakikilala, di ba? Hello? Paano mo mamahalin yan? Hindi ko naman kilala yan. Di ba? Oh. Di ba ano sabi ng Parao kay Moses? Ba't ko siya sasambahin? Bakit ko siya susundin? Hindi ko naman siya kilala. Di ba? Pero tayo, kung nakikilala natin ang Panginoon, at sa pagkilala natin sa Kanya, ay natututunan natin siyang mahalin. Sasambahin natin siya. Amen. Katulad ni Abraham, si Daniel, kahit si Joseph. Si Joseph talagang iningatan din niya yung sarili niya. Kasi alam niya merong layunin ng Panginoon sa buhay niya. At hanggang sa huli, naintindihan niya. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, huwag kayong matakot sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kung ang intensyon niyo, gawan ako ng masama. Pero niloob yun ng Panginoon para iligtas tayo. Kaya napakabigat ang ginawa o nangyari kay Joseph. Di ba? Naging tapat siya kay Potiphar, kinulong, pinagbintangan. Di ba? Maraming nangako sa kanya. Talaga kung makikita mo ang
frustration and disappointment. Pero sabi doon, bakit ba siya naging matagumpay doon sa house ni Potiphar? Bakit ba hanggang sa kulungan, may favor sa kanya? Bakit may favor? Kasi sabi doon sa Bible, kasi nakita ni Potiphar at ng jail guard, kasama niya ang Panginoon. Sinasamahan siya ng Panginoon, kaya nagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Sino ba ang sinasamahan ng Panginoon, mga kapatid? Yung mayroong love relationship sa Kanya. Amen. Kaya tayo, sinasabi natin, hindi religion. Relationship. Kaya ako nandito para makilala siya. Para mahalin pa siya. At sa pagmamahal na yon, mababago ako. At mapaglilingkuran ko siya ng karapat-dapat sa Kanya. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos, sana nakatingin sa puso. Amen ba? Kaya sabi sa atin, whatever we eat, whatever we do, whether we eat or drink, we do it for the glory of God. Di ba? Ano sabi sa atin? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. For our labor in the Lord will not be in vain. Ano ba yung labor? Labor of love. Kaya natin ginagawa. Kasi ang alam natin, mahal natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya, tanong ko, huwag tayong padaya. At huwag tayong magsisi katulad ni Peter. Si Peter, sabi niya, Lord, hindi ko papayagan over my dead body. Pero binigo niya ang Panginoon. Dahil mas mahal pala niya yung kanyang sarili kaysa sa Panginoon. Kaya he failed. Pero nirestore siya ng ating Panginoon. 3 lang ang tanong sa kanya ng Panginoon. Mahal mo ba ako? And he said, Lord, alam mo yan. Amen ba? Kaya, mga kapatid, lahat naman tayo nag-iisip kung ano yung maganda sa future natin di ba? Ano ba ako? Ano ba ako after 5 years o 10 years dito sa trabaho ko o sa relationship ko sa Kanya? Huwag natin kalilimutan. Ang goal ng Christian life natin, yung first and greatest commandment. Love the Lord with all your heart, mind, and soul. Amen ba? At alam ko, katulad ni Mary sa buhay natin, ang tawag ng iba doon, favor. Pero ang nakita ko doon at ang basa ko doon sa verse na yon, nasumpungan niya ang better part. Kaya para sa mga nagmamahal sa Panginoon, ang para sa inyo ay the good part, the better part. At ang sabi ng Panginoon, hindi niya aalisin yon sa lahat ng katulad ni Mary na nagmamahal sa Kanya. Amen ba? Kaya simula ngayon, lagi nating tanungin ang ating sarili. Kung ang Diyos nakatingin sa puso ko, nakikita ba niya ang pagmamahal na gusto niya na makita niya sa akin? Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon at salamat sa Kanyang mga salita. Napakasimple lang po ng mensahe po sa atin, pero napakahalaga po nito. Ito ang dapat na maging buot ng lahat ng mga ginagawa at gagawin natin para sa Panginoon. Siya ang dapat na maging sentro sa buhay natin. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa mga salita mo na naihayag upang kami po ay turuan at paalalahanan
at ilahad sa amin ang pinakamahalaga sa iyo. Nakikita mo ang aming pagsusumikap. Nakikita mo ang aming pagpapagal. Nakikita mo, Panginoon, ang aming paglilingkod. Pero ang gusto mong makita sa lahat ng ito, mula sa aming mga puso, ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal ay sinusubok. Sabi mo, Panginoon, madaya ang puso. Katulad ni Peter, nadaya siya ng kanyang puso. All along, alam niya, mahal niya si Jesus. Mahal niya ang Lord. Pero nung dumating ang time, sa isang simpleng salita, naligalig siya. At nagawa niyang itatwa ang aming Panginoon. Talagang nagdulot ito sa kanya ng labis na paghihirap ng kalooban. Dahil nakita niya ang katotohanan. At kami, Panginoon, iligtas mo po kami sa ganitong kalagayan. Huwag naman po na masubo kami at makita namin ang aming mga sarili na hindi ka namin tunay na mahal. Kaya, Panginoon na makapangyarihan, salamat po sa mga salita mong ito na totoong punong-puno ng pagmamahal. At ang naisin, Panginoon, na kami po ay dalhin sa iyo pong kalooban. Ang maranasan namin ang biyaya, Panginoon, ng pagkakaligtas mo at ng pag-aalay mo ng buhay para sa amin. Sabi mo sa iyong salita sa Romans chapter 5, verse 5, binuhos mo sa aming mga puso ang pagmamahal sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang binigay mo sa amin. Ang dalangin po namin, Panginoon, ito po ay makapa po namin upang sa gayon, Lord, makita namin ang pag-unlad sa kalagayan pong ito. Hindi lang sa kaalaman, hindi lang sa pag-unawa, hindi lang sa maraming magagawa, kung hindi sa lahat sa kalagayan na sa puso namin mag-uumapaw, dadaloy, Panginoon, ang pagmamahal sa iyo. Dahil ito ang iniibig mo at inahanap mo sa lahat ng mga iniligtas mo at inalaya ng buhay ng aming Panginoong Yesus. Salamat po sa iyo. Dalangin ko na ang iglesyang ito at ang lugar na ito ay lugar na kung saan, Panginoon, patuloy na maihayag at maituturo kung paano ka mamahalin at kung ano ang nais mo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, kami po ay nananalig. At kung meron man po, Panginoon, na nakakadaig sa iyo, sa puso namin, pamilya, magulang, trabaho, negosyo, o kahit na ano, sa mga oras na ito, ay aming pong inilalagay sa iyo pong paanan. At sinasabi po namin, ikaw ang una at ikaw ang sentro ng lahat ng ito. Ito po ang aming dedication at devotion sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Alam ko po na ito po ay ibig mo. Kaya naman nananalig po kami na ang paghahandog na ito ay kinalaguran mo, Panginoon. Purihin ka at dalangin ko ang basbas at pagpapala mo rito. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming panalangin at ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Salamat po, Pastor Rex, sa mapanghamong salita ng Diyos na dinali niyo po sa amin. At sabi nga po doon sa isang kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat, di ba? So kung mahal natin ang Diyos, lahat magpo-follow na. Hindi na natin kakaligtaan na magbasa ng salita niya araw-araw. Hindi na natin kakaligtaan mag-pray every day. At syempre, isa sa pagmamahal din yung pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, yung
pag-offer natin ng ating mga tithes and offering. So, meron lang po ako munang gustong i-share sa inyo bago tayo magbigay. Sabi dito po sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Meron lang po akong konting, tawagin ko lang po si Jasmine, parang explanation lang po ng verse. Dito. So sabi po doon, di ba, kung anong panukat na ginamit. So ito po yung panukat, pakihawak anak. So ito po yung ating, ito po yung ating panukat, ito po yung ating offering o ating tithes. Sabi po doon, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Sabi doon, siksik, liglig at umaapaw pa. Ganon po, magbigay ang Diyos sa atin. Pag nagbigay tayo, bibigay ng Diyos. Pero yung pagbibigay natin, siksik, liglig at nag-uumapaw. So ito po yung sinapol ko kanina. Pag nabigay tayo ng ganitong measurement, ganon din po yung ibabalik sa atin. Pero aapaw. Pero paano po kung ganito naman po, yung ating panukat ng pagbibigay sa Lord. So, ayan, nagbigay tayo, nag-offering ako. Yan. Sabi po doon, di ba? Ulit, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Siksik, liglig at umaapaw. Ganun po magbigay ang Diyos sa atin. Pero depende po yon kung paano tayo magbibigay, kung ano yung takalan ng pagbibigay natin. Paano po kung ito na po yung gamitin natin, na takalan. So wala na po ako maibibigay po. Huwag na po kayo mag-expect na may ilalagay pa ako. So hanggang doon pa lang po muna yung kaya ng aking sample sa inyo. Pero po paano if ganito kalaki? Ibibigay natin sa Diyos. Sabi na magbigay kayo at kayo bibigyan. Siksik, liglig, imagine, at umaapaw. So ganun po ang Panginoon natin, magbigay sa atin. At sa bawat pagbibigay natin ng ating tithes and offering, sabi nga po sa mensahe kanina, gawin natin to out of love. Kasi pag out of love, bigay ka lang ng bigay. Kaya kang iniisip na, yung bayarin ko, ganito. Hindi. Ang sa Diyos ay para sa Panginoon dahil mahal ko siya. So sa umagang to, sa pagbibigay natin sa Kanya, magbigay tayo ng magpagmamahal. Walang hesitation, walang mabigat na dibdib, hindi. Kasi nga, aapaw naman yan. Mag-overflow naman. Kung ano man yung takalan na ibinigay nyo ngayon, mag-overflow. Sa susunod, yung maliit, lalaki na. Kasi pinagpala pa tayo ng mas marami ng Lord. At mas lalaki pa. Dahil marami pang ibubuhos ang Diyos natin ng pagpapala sa atin. Dahil ganun po kayaman ng ating Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, tunay nga po na nagpapasalamat po kami, Lord, sa mensahe mo dahil sa pagmamahal, Panginoon, pag kami nagmahal sa iyo, lahat magagawa namin. Maging pagbibigay, pag-offer namin ang aming tithes and offering, Panginoon. Pag ginawa namin to out of love, Lord, alam po namin na hindi kami magbibigay ng kaunti o may worry, Panginoon, kundi magbibigay kami dahil mahal ka namin. At alam naman po namin, kagaya ng salita mo, na pag kami nagbigay, ikaw na yung bahala sa amin. Dahil siksik, liglig at umaapaw pa yung ibabalik mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami na sa oras na ito, sa pag-abot namin ng aming tithes, pag-abot namin ng aming offering, Panginoon, maibigay namin ito. Dahil ito'y nararapat lamang namin gawin para sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po, Panginoong Jesus. Amen. Dito po tayo magbigay papunta sa gitna at ang exit po natin ay sa dalawang gilid po. Okay. Ngayon po naman ay dadako na tayo para sa ating mga announcements. Okay po. Una na po ang ating i-announce ay ang ating
ating prayer gathering every first and third Sunday of the month. So, bilang pag-attend po, mahamon sa inyo sa pag-attend sa prayer gathering. Meron lang po akong gustong i-share. Pagpatawad niyo po, Ate Faye, hindi ko nasabi na pagpaalam kasi bigla na lang po dumating sa akin. So, kanina may nakabang nagsasalita si Pastor Rex, may video ng babae na lumabas. Sino ba yung babaeng iyon? So, pakita nga po muna natin yung video. Nagulat po kayo, sino ba yun? Nag-prayer sa akin. Successful ang aking operation. God is good, really. Okay. Okay. Siya po ang mami ko, ang nanay ko po. Nasa US po siya. Katatapos lang po... Sorry po, bigla lumakas. Katatapos lang po ng operation niya sa ulo. Sa lahat na nag-prayer sa akin. Ayan, nagpasalamat po kasi siya. Hindi lang po nadinig. Sorry po yung medyo kakasend ko lang po kasi ng video kasi biglaan nga lang po. Kasama po siya lagi, sinasama po siya sa prayer gathering. Pag nagpe-prayer gathering tayo, sinasama po siya sa mga ipinapanalangin natin. Kaya ako po biglang naisip na i-share sa inyo yung video kasi gusto niya po magpasalamat sa ating lahat na nanalangin sa kanya. Siya po ay naoperahan na. Tapos na po yung operation niya sa ulo niya. Praise God po, nakaraos po siya, nagising siya. At nakita nyo naman po, nagpasalamat pa siya. At the same time, sumasayaw-sayaw po siya. Update lang po sa kanya, hindi niya lang po pa siya nagagalaw yung left arm niya and left leg niya. Pero kung makita nyo, nakatayo po siya kasi siya po ay tinetherapy na ngayon para po mag-function na ulit yung left arm and leg niya. Dahil syempre po sa brain, siya po yung nag-uutos sa atin para ano yung mga dapat ipagalawin. So, sinashare ko po siya sa inyo para ipakita o i-share sa inyo yung kabutihan ng Diyos sa nagagawa niya every time na magpe-pray tayo sa ating 939 at the same time sa ating prayer gathering. Yan po yung ginagawa ng Diyos sa mga prayer request po natin. Sinasagot niya po yung lahat ng ating mga panalangin. Kaya po, sana po mag-attend po tayo ng ating prayer gathering every first and third Sunday po yun. Saturday, sorry. Sorry na wala ako. Saturday po, every 8 o'clock po ng umaga yon. Every first and third Saturday ng month. Okay? Next po, sunod po ay ang youth service o youth and junior worship service. Ito naman po ay every fourth Sunday of the month. So lahat ng mga kabataan, every fourth of the month, sana hindi lang kayo yung nandito, mag-invite pa tayo ng mga kaibigan natin, ng mga kabataan para mas marami pa ang makakilala sa Panginoon. Next po, meron pong meeting after the service ang tech group and ang worship team po. So lahat po ng tech group and worship team, maiwan po tayo after ng worship service, meron po tayong meeting. Next naman po, ang mga nag-celebrate o magse-celebrate ng kanilang birthday, para po sa June 11, si Sister Bealyn Bactol, yan po siya. And sa June 14, si Brother Dale Calvo. Wala sila ngayon, pero I'm sure nanonood po sila sa atin sa ating live po ngayon. Happy birthday sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. Okay po. At yun lamang po ating mga announcements po. At para po sa ating closing prayer and benediction, tinatawagan po ang ating Pastor Rex. Hello. Tayo tayong lahat. Praise God. So kanina sabi ni Sister, salamat sa compliment. Pero gusto ko na lang ipaalala sa atin. Kasi hindi niyo naman ako masyado kilala. Kaya kung ano lang yung nakikita niyo, yun lang sasabi. Pero tayo, gusto kong idagdag pa sa habang may nakakilala sa atin, ang pinakamagandang compliment, dalawang bagay. Una, sinasabi ng tao, sinasamahan ka ng Diyos. Pangalawa, sinasabi ng tao, mahal mo ang Diyos. Dalawang bagay lang. Kaya kung, halimbawa, halimbawa sa burol, meron, ano tawag doon? Yung sana?
ano tawag doon? Yung sinasabi doon sa mga namatay. O eulogy. Ang pinakamaganda masasabi sa atin, yung dalawang bagay na yon. So, kilala ko yung taong yan. Sinasamahan siya ng Diyos. Pangalawa, mahal niya ang Diyos. Yun ang napakahalaga na maging achievement natin sa buhay pananampalataya natin. Okay. Hindi ko alam kung bakit ito yung mensahe ng Panginoon sa atin, pero ang alam ko, kumbaga, minahal niya tayo. Kaya naibigay niya ang kain niyang kaisa-isa niyang anak. Kaya kung mahal din natin ang Panginoon, walang hindi tayo kayang gawin para sa Kanya. Amen? So let's pray. Lord, marami pong salamat sa napakabiyayang sandaling ito sa iyo pong banal na presensya. Ikaw ay naging tapat, totoo sa aming kalagitnaan. Kaya naman ang pagtalima po namin ay totoo. Sa aming puso, nilalagay ka namin, Panginoon, ng buo at walang pag-aanilangan, walang pasubali. Nais ka naming makilala pa. Dahil nais ka naming paglingkuran ng buong pagmamahal at ng buong katapatan. Salamat sa pagsama mo sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Purihin ka aming Panginoon. At ang basbas, pagpapala, kapahingahan at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang natin magsabi ng Amen. 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 God bless po sa lahat. Muli, awitan ng Panginoon. God bless po sa lahat. Tayo mong pagdiyan. Sa lahat ay hayag, katapatan at kadakilan. Paminsan pa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasama. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hayag, katapatan at kadakilan mo, Jesus. God bless po sa lahat.